Nagsimula ang lahat sa paligsahan ng 20 babae na kailangang pumili ng tig-iisang pulang buto. Pagkatapos, maingat nila itong inilagay sa kanilang empanada. Nang magsimula ang paligsahan, sabay-sabay silang tumakbo, pero kailangan nilang dahan-dahan sa bawat hakbang para hindi mahulog ang buto. Kapag nahulog ito, automatic talo sila at magiging alipin. Pagdating sa napakalaking puno, kailangan naman nilang umakyat sa hagdan habang iniingatan pa rin ang buto. Pagkatapos noon, may panibagong challenge para sa mga nakakuha ng pulang tela jumping rope. Kailangan nilang tumalon ng 5 beses ng tuloy-tuloy habang nakakabit pa rin ang pulang buto. Kapag nalaglag, tanggal agad sa laban. Sa dulo ng paligsahan, 3 babae ang natalo at ginawang alipin. Grabe, sobrang kakaiba ng competition na ito. Sa susunod na pagsubok, sinuri naman ng doktor ng tribo ang mga babaeng nanalo sa unang round. Tiningnan niya ang lapad ng kanilang empanada at ang may sukat na mas mababa sa 2.75 yarda ay agad na natanggal. Sa huling challenge, kailangan nilang humiga sa sahig, tiklop ang mga binti, nakabuka na parang palaka, at manatili sa posisyong iyon ng 1 oras at kalahati. Isa rin sa pinakamahalagang basehan ay kung may regla ang babae. Kapag wala, hindi siya pwedeng piliin bilang hunter ng tribo. Ang mga matatalo naman ay magiging tagapaglinis at ipapadala sa bundok para maghanap ng pagkain. Puro babae ang tribong ito dahil naniniwala sila na masasama ang mga lalaki, kaya tinatawag nila itong mga demonyo. Para makaiwas sa mga kalalakihan, nagtago sila sa likod ng makapal na ulap na naghihiwalay sa kanila sa mundo. Pero habang lumilipas ang panahon, unti-unting nababawasan ang kanilang populasyon. Kaya taon-taon ginagawa nila ang kakaibang seremonyang ito. Mga babaeng 18 years old pataas at nagkakaroon na ng regla lang ang pwedeng sumali. Layunin nilang masigurado na magpapatuloy pa rin ang kanilang tribo sa mga susunod na henerasyon. Sa tribong ito, lahat ng babaeng malalaki ang dibdib at puwit ay nirerespeto dahil para sa kanila sila ang pinakamuhusay para magkaroon ng anak at mahuhusay na maging hunter. Lahat ng napipili ay pinapadala sa labas ng tribo para maghanap ng mga lalaki at akitin ito. Ayon sa batas nila, ang unang babaeng manganganak ng sanggol na babae ang magiging susunod na reyna ng kanilang tribo. Pero kapag lalaki ang sanggol, pinapaanod lang nila ito sa ilog. Makikilala natin ang anak ng reyna na si Sompo, ang nangungunang kandidata. Pero marami ang duda sa kanya dahil madalas lang siyang natutulungan ng kanyang ina. Kahit hindi pasado sa dahil sa maliit na puwit, ginagamit ng reyna ang kapangyarihan nito para patahimikin ang mga taga-suri. Nang ipakita ng guro ang katawan ng lalaki bilang aralin, maraming dalaga ang nahiya at napatakip ng mukha. Samantala, hirap na hirap si Sompo sa mga naunang pagsubok at muntik nang matanggal. Pero ang pinakamabigat para sa kanya ay ang pangaakit, lalo siyang na-pressure dahil likas siyang mahiyain. Nagsuot ng maskara ang manggagamot at nagpanggap bilang lalaki. Ang unang humarap ay si Kayla na best friend ni Sompo. Iniindak ni Kayla ang kanyang balakang na para bang modelong rumarampa. Pagkatapos, pinulot niya ang isang dahon at ipinakita ang hubog ng kanyang katawan at hinaplos ang doktor ng tribo. Sa sobrang husay ng kanyang galaw, napapalakpak ang lahat. Mahalagang matutunan ng bawat babae kung paano nila maaakit ang lalaki. Ngayon naman, si Sompo ang susubok. Maganda siya, pero halatang pilit ang ngiti niya. Rumampa siya ng tuwid at matigas. Kumuha si Sompo ng bulaklak at buong kumpiyansang sinabi, "Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihag." Halos masuka ang manggagamot, agad nitong tinanggal ang maskara at tinuruan siya. Labis na napahiya si Sompo, kaya sinubukan niyang gayahin ang ginawa ni Kayla. Niyakap ang doktor ng tribo. Okay na sana kaso may nakita siyang insekto kaya bigla siyang napahiyaw dahilan para tuluyan siyang matanggal at si Kayla ang isa na piling bagong hunter. Kaso ang problema, hindi lahat pumasa kaya ang ibang magulang ay nagrereklamo. Pinipilit nilang may nangyaring dayaan sa seleksyon. Ayon sa kanila, tumanggap ng suhol ang doktor ng tribo kaya dapat ulitin ang seleksyon. Habang nagkakagulo lahat, ang reyna naman ay lihim na masaya dahil ayaw niyang maagaw ng iba ang trono at gusto ang anak niyang si Sompo ang pumalit sa kanya. Dahil sa lumalalang sigawan, napagkasunduan nilang ipaubaya na lamang sa maalamat na Sam Goddess ang pagpili sa huling magiging hunter. Agad na pumunta ang mga dalaga sa mahiwagang kuweba at isa-isang inilubog ang kanilang mga kamay sa tubig bilang bahagi ng ritual. Ayon sa ritual, kapag nagbago ang kulay ng kamay ng isa sa kanila, siya ang mapipiling maging hunter. 4 silang nag-agawan sa huling pwesto, ngunit obvious sa lahat na may daya ang paligsahan. Nang bunutin ng unang 3, walang kulay. Pero nang tinignan ni Sompo ang kamay niya, biglang nagliwanag at naging kulay gold ang palad niya. Panigurado, pakanayan ng reyna para masigurong mananalo ang anak niya. Ilang araw pagtapos ng seleksyon, naghanda ng umalis ang 6 na napiling hunter. Dinala sila sa isang makapal at maulap na lugar. Kapag nalagpasan nila iyon, makakarating sila sa labas ng mundong matagal nilang hindi nakikita. Pero delikado ang ulap na iyon.
Kapag naipit sila sa loob, maaari silang mawala o makatagpo ng mabangis na kalahating halimaw at kalahating tao. Bawat isa sa kanila ay binigyan ng tig-isang piraso ng luya. Kapag hawak nila ito, nahahawi ang ulap at nagiging ligtas ang daan. Pagkapasok nila sa labas ng mundo, ang luya ay magiging gold. Yan din ang susi para makabalik ulit sila sa kanilang tribo. Pero kapag nawala yung ginto, naku po, never na silang makakabalik kailanman. For the first time, namangha ang mga dalaga sa matatayog na bundok at kapaligiran. Pero syempre, binigyan din sila ng mapa para hanapin ang taong makikipagkita sa kanila. Matalino si Kayla guys, mabilis niyang nahanap ang taong dapat nilang makita. Siya ay isang pipi, kaya sign language ang ginagawa niya. Dinala siya nila sa kanilang magiging kampo. Dapat ay mabuntis sila sa loob lang ng 2 months. Kapag umuwi silang hindi buntis, kamatayan ang parusa nila. Kaya wala silang sinayang na oras at nagtungo agad sa isang baryo para sa kanilang misyon, ang maghanap ng lalaking makikisig at matatangkad. ระวังเนอะมีขนเนื้อตัวก็สักอย่างผู้มาสภาพจะอีกเหม็น Pagdating sa palengke, na-amaze sila sa ingay at dami ng tao. Pero isa sa kanila ay bilang natakot at hinimatay nang makita ang mga lalaking may hawak na malalaking kutsilyo. Hindi nila alam na ginagamit lang yon sa paghihiwa ng karne at sariwang isda. Sa kaguluhan, hindi nila napansin na may isang nahulog na mahiwagang luya at naging ginto. Napulot ito ng isang lalaking si Min at dinala niya agad ito sa isang pawn shop. Nang makita ng may-ari, sinabi nitong napakahalaga ng gintong iyon at sapat ang presyo para makabili ng isang buong baryo. Nang malaman ng halaga, itinago ito ni Min at umalis. Pagbalik sa kampo, si Kayla ang nagpalakas ng loob ng lahat. Sinabi niyang kahit masasama ang mga demonyo, kailangan nilang lampasan ang takot kung gusto nilang magkaanak at makabalik sa tribo. Kaya muling naghanda ang mga babae at nagpaganda, buong kumpiyansang lumabas para simulan ang misyong manghuli ng lalaki. Habang naglalakad, para silang mga modelong umaakyat ng tingin ng lahat. Huminto sila sa isang tindahan ng tsaa, kung saan may ilang lalaking nagpapahinga. Nang mapansin nila, agad silang nagpa-cute. Siyempre, bilang lalaki, kinilig din sila dahil sa mga magagandang bisita. Isa sa mga babae ang lumapit, sumandal sa malaking puno sa tabi, saka kumindat at sinimulang akitin ang mga ito. Kumagat ang isang lalaking may bigote. Pagkatapos, dinala niya ito papunta sa damuhan. Ginaya rin ng iba pang kababaihan ang parehong paraan kaya mabilis ding nahulog ang loob ng mga lalaki sa kanila. Sina Sompo at Kayla na lang ang natitira kaso isang lalaki na lang ang naiwan. Habang magpapakitang gilas na sana ang dalawa, biglang napansin ni Sompo na nawawala ang kanyang mahiwagang luya. Dahil dito, naiwan si Kayla at binalikan niya ang kampo pero wala siyang makita. Halos maiyak siya sa sobrang pag-aalala. Pero nang mapatingin siya sa itaas, bigla siyang nakakita ng isang napakaguwapong lalaki matangkad. Matipuno kaya agad siyang na-inlove. Walang intro-intro, hinawakan ni Sompo ang mukha ng lalaki. Pero napaatras ang lalaki dahil hindi niya ito kilala. Sa sandaling iyon, naalala ni Sompo ang lahat ng itinuro sa kanya sa tribo. Ngumiti siya at nagpa-cute, ginagaya ang estilo ni Kayla. Maya-maya, kunwari siyang nadulas at sadyang bumagsak diretso sa kanya. Dahil sa awkward ng eksena, ibinaba niya si Sompo. Pero nahalata niyang malungkot kaya inalalayan niya ulit. Dahil dito akala ni Sompo gusto siya ng lalaki. Para sa tribo nila, ang pakikipaglapit sa lalaki ang paraan para magkaanak. Agad siyang pinigilan ng lalaki at umiwas. Nalito si Sompo dahil kung hindi siya lalapit sa lalaki, paano siya magkakaanak? Namangha ang lalaki dahil hindi niya inaasahan ang ganoong klaseng pananaw ng isang babae. Si Sompo naman tumatawa lang, iniisip na ngayon lang siya nakakita ng lalaking kalmado lang sa harapan ng isang kaakit-akit na babae. Hindi na nagpatuloy ang lalaki sa usapan at nagpaalam na aalis muna para sa ibang gagawin, sabay banggit lamang ng kanyang pangalan na Chan bago umalis. Nagstay si Sompo sa ilalim ng puno, naghihintay at umaasa na babalik si Chan. Pero sa totoo lang, wala na talagang plano pang bumalik si Chan. Si Chan ay isang railway planner, may proyekto na kailangang tapusin at madadaanan ang misteryosong ulap. Maraming kwento tungkol dito mga taong pumasok at hindi na nakabalik dahil kinukuha ng multo ang kanilang mga kaluluwa. Pero hindi siya madaling maniwala sa ganung kwento. Mas nakatuon siya sa lohika at trabaho, kaya habang pinag-aaralan ng mapa, napansin niyang malapit sa ruta ang lugar kung nasaan si Sompo. Dahil dito, bumalik siya isang gabi para tingnan kung naghintay talaga siya. Laking sorpresa niya nang makita na andun pa rin si Sompo kaya nagulat si Chan sa pagka-inosente ng babae. Muling bumanat si Sompo at sinubukang akitin si Chan. Pero agad na umiwas ang lalaki. Nalungkot si Sompo kaya naitanong niya kung pangit ba siya habang tumutulo ang kanyang mga luha. Hindi magets ni Chan kung bakit desperada si Sompo na mabuntis, hanggang sa malaman niyang sa tribo pala nila, pinaparusahan ang mga babaeng hindi nagkakaanak. Kahit nagulat, naging tapat pa rin si Chan. Sinabi niyang magkakababy lang siya sa babaeng mahal niya talaga. Imbes na mawalan ng pag-asa, naisip ni Sompo na baka kulang pa ang effort niya kaya hindi natitinag ang lalaki. Nilapitan niya ulit si Chan.
Pero this time, seryoso na ang tingin niya. Handa na sana siyang humalik. Pero umiwas ulit si Chan. Nag-warning si Chan na kapag sinubukan niya ulit itong halikan, ihuhulog niya ito sa bangin para maging pagkain ng mga lobo. Pero hindi natakot si Sompo. Lalo pa siyang dumikit kay Chan at ganoon lang sila hanggang sa matapos ang gabi. Ginamit ni Chan ang pagkakataon para ihatid pa uwi si Sompo. Kasi curious talaga siya kung ano ang meron sa loob ng nakakatakot na ulap na yon. Pero biglang sumulpot ang kasamahan niya at binalitang pumasok doon ang chief engineer nila at hindi na nakabalik. Dahil kailangang humabol sa schedule, pinilit ng engineer na suungin ang bawal na zone kasama ang team niya. Bago pa man sila makalayo, nakarinig na sila ng mga nakakangilabot na ungol ng mga wild animals mula sa loob ng makapal na ulap. Maya-maya lang, bigla na lang hinablot ang engineer. Noong makita ni Chan ang katawan nito, tad-tad na ito ng kagat mula sa mga halimaw. Sobrang takot ni Chan sa nangyari kaya nagtago siya sa gubat at di napigilang umiyak. Ginamit ni Sompo ang chance na ito para lapitan at aliwin si Chan. Hinilot-hilot niya ang kamayo ni Chan habang nangangakong mapapagaling niya ang lungkot ng puso niya. Tinesting ulit ni Sompo na akitin siya pero muling tumanggi si Chan. Ramdam kasi ni Chan na gusto lang ni Sompo na mabuntis at hindi pa ito totoong in love sa kanya. Pero ubus na ang pasensya si Sompo dahil sa tribo nila. Ang pagkakaroon ng anak ang pinaka-goal ng isang babae, hindi na importante kung sino ang tatay. Basta lalaki pwede na. At parang narinig nga ng langit ang matinding hiling na ito ni Sompo. Alam niyo kung bakit? Kasi biglang may sumulpot na lalaki sa gubat, sobrang gwapo at ang laki ng muscles. Kaya nagpakita agad na interesado si Sompo sa kanya. Dahil dito, pumalag ang lalaki at nagtanggal ng jacket. Pero bigla niyang na-imagine si Chan. Dahil nandiri siya, pinikit niya ang mata at si Chan ang ini-imagine niya. Hinaplos siya ng lalaki at sinimulang maghubad ng damit, pero biglang natauhan si Sompo at nawala ang imahe ni Chan. Nagpumiglas siya, pero ayaw siyang pakawalan ng lalaki. Sa sobrang takot, napasigaw na si Sompo ng tulong. Eksakto namang dumating si Chan at binalibag ng suntok ang lalaki hanggang sa mawalan ito ng malay. Agad na yumakap si Sompo kay Chan at doon niya na-realize na mahal niya na talaga si Chan. Dati hindi niya alam kung paano aamin, kaya idinadaan niya lang sa galaw pero ngayon, naintindihan na nila ang isa't isa habang magkayakap ng mahigpit. Pero para kay Chan, misteryoso pa rin talaga si Sompo at hindi gaya ng ibang babae, kaya hindi pa rin siya pumapayag sa gusto nitong magkaroon sila ng supling. Samantala, nakita ni Min si Kyla at agad na nabighani sa kagandahan nito. Si Kyla naman nang malamang nawawala si Sompo, agad niya itong hinanap. Habang naghahanap, biglang nagpakita si Min para magpapansin. Biglang nabuhayan si Kayla at hinalikan si Min sabay haplo sa likod ni Min na ikinagulat ng lalaki. Pero dahil priority pa rin ang paghahanap kay Sompo, nagkasundo na lang silang magkita ulit doon pagdating ng gabi. Nang matagpuan ni Kayla si Sompo, doon lang nila na-realize na nawawala pala ang mahiwagang luyang. Sabi ni Kayla kahit di na mahanap yun, itutuloy pa rin niya ang pag-uwi kay Sompo. Pero lingid sa kaalaman nila, nakita ulit ni Min ang luya at may binuong plano sa isip niya. Kinagabihan, gaya ng usapan, nagkita si Kayla at Min. Habang naglalakad, hinubad ni Kayla ang kanyang suot dahil sa liwanag ng buwan. Kuminang ang balat niya na parang perlas, dahilan para halos lumuwa ang mga mata ni Min sa kakatitig. Walang paligoy-ligoy, dinala ni Min si Kayla sa bahay para simulan ang pagbuo ng supling. Pagkatapos, nang akala niyang nakatulog si Kayla, lihim niyang ninakaw ang luya at itinago sa drawer. Pero paggising niya, wala na ang luya. Hindi niya alam na gising pala si Kayla buong magdamag at kitang-kita nito ang ginawa niyang pagnanakaw. Kaya bago pa mag-umaga, binawi na agad ni Kayla ang luyang dilaw sa kanya. Malupit ang dalawang babae. Ang isa, napaibig ang 10 lalaki. At ang isa naman ay may 20 guhit na kumakatawan sa bilang ng mga lalaking napaibig niya rin. Pagkatapos, nilagyan nila ng espesyal na pulbos ang ihi. Kapag nag-iba ang kulay ng liquid, sign na yon na pregi sila. 4 lang sa mga babae ang nag-positive. Sina Sompo at Kayla lang ang minalas. Dahil pangarap nilang maging reyna, excited na bumalik sa tribu ang 4 na pregi. Si Kayla naman, nagsisimula ng may stress dahil hindi pa siya nagdadalang tao. Eksaktong maghahanap na sana siya ng ibang lalaki nang sumulpot si Min para makipag-deal. Tutulungan daw niya si Kayla na mabuntis, pero kapalit nito ang mas maraming dilaw na luya. Doon na-realize ni Kayla na kay Min pala napunta ang nawawalang luya ni Sompo. Sa sobrang galit, binunot niya ang kanyang patalim at agad niyang sinalakay si Min at sa bilis ng pangyayari bumagsak ang lalaki sa tabla. Binawi ni Kayla ang luya bago tuluyang sumibat para humanap ng ibang lalaki. Pero habang papalayo, nakita niyang hinahabol si Min ng hindi kilalang tao. Biglang naawa si Kayla kaya sinundan niya si Min hanggang sa maabutan niyang napatay na ng mga sundalo ang mga kapatid ni Min matapos mapagkamalang mga tulisan. Doon lang na-realize ni Kayla ang dahilan kung bakit ninakaw ni Min ang luya. Ninanakaw nito ang luya para makabili ng gamit tulad ng armas at makalaban sa mga sundalo.
Dahil sa awa, pumayag na si Kayla sa kanilang deal. Bibigyan niya si Min ng isang pirasong luya kapag nagdalang tao siya. Sa pagkakataong ito, naging tapat sila sa isa't isa at nagtayo ng poste ng Meralco. Hanggang dumating ang araw na si Kayla ay nagdadalang tao na. Pero bago pa makuha ni Min ang bayad na luya, nakiusap si Kayla tulungan din daw nitong magdalang tao ang kaibigan niyang si Sompo. Malapit na kasing maubos ang 2 buwang palugit at kapag hindi pa nagdalang tao si Sompo, mapaparusahan siya. Hindi man masaya si Min sa setup, humanga siya sa busilak na puso ni Kayla para sa kaibigan kaya pumayag si Min sa hiling ni Kayla. Habang papunta sila sa gubat, hindi mapigilan ni Kayla ang maiyak dahil mahal niya si Min, pero kailangan niyang gawin para sa kanilang misyon. Samantala, mainit na sinalubong ang 4 na babaeng na unang nakabalik sa tribu. Bilang protocol, pinainom sila ng gamot para makalimutan ang ganda ng mundo sa labas at hindi na maisipang tumakas. Pero laking gulat ng lahat nang malaglag ang kanilang mga dinadala matapos uminom. Ang totoo pala, nalaman ng Reyna na hindi pa nakakauwi ang sarili niyang anak. Para hindi maagaw ang kanyang trono, nakipagsabuatan ng Reyna sa doktor para makunan ang 4 na babae. Dahil gahol na sa oras, napilitan si Sompo na tanggapin ang alok ni Min kapalit ng gintong susi. Pero bago pa man sila makagawa ng milagro, biglang sumulpot si Chan at sinapak si Min. Umiksena si Kayla at diretsahang sinabihan si Chan na kung wala itong balak magkasupling kay Sompo, umalis na lang siya at ipaubaya na lang kay Min ang trabaho. Doon na nag-confess si Chan at tinanong si Sompo kung mahal ba siya nito o dahil lang ba ito sa tradisyon nila. Aminado si Sompo na hindi niya alam ang definisyon ng pag-ibig pero alam niyang nasasaktan siya at hinahanap-hanap niya si Chan kapag hindi niya ito nakikita. Sa huli pumayag si Chan at nag-decide na pakasalan muna si Sompo. Nang matapos ang kanilang kasal, hindi na pinatagal pa at nangyari ang dapat mangyari. Kalaunan, napag-alamang buntis na si Sompo. Pero imbes na matuwa, mas nanaigang lungkot niya dahil kailangan na niyang bumalik sa nayon at iwan ang mahal niya. Habang si Chan naman ay excited na at nagpaplano na para sa kanilang future family, si Sompo ay pressured pa rin dahil malapit na ang takdang araw. Samantala, dumating si Anping ang tauhang pinadala ng Reyna para sunduin si Sompo. Pero laking gulat niya nang madiskubreng nakahanda na ang mga assassin para itumba sina Sompo at Kayla. Sa wakas, nagpa siya si Sompo na talikuran ng tribu at piniling makasama si Chan. Kahit sinumbatan siya ni Kayla na kinalimutan na niya ang kanyang mga kaibigan at obligasyon, pero matigas si Sompo, hindi naman niya gusto maging prinsesa dahil sa tingin niya ay hindi siya karapat-dapat. Pero hindi nila alam, lihim na palang nakikinig sa usapan nila ang assassin. Handa na sana siyang bumalik sa tribo nang lapitan siya ng assassin at binigyan ng gamot bago umalis ang assassin para tapusin si Sompo. Si Kayla naman tangkang iinumin na ang gamot pero saktong dumating si Min at natabig ang baso. Doon nila nadiskubre na lason pala ang laman nito at ang lalaking nagbigay ay ang assassin na gustong pumatay sa kanila. Samantala, sa kanilang nayon, nabisto na ng tagabantay na si Ala, ang ina ni Kayla, ang madilim na sikreto ng Reyna. Sa paghahanap niya ng sagot sa labas ng lagusan, nakita niya ang kanyang kambal na akala niya ay 20 taon nang patay. Nakita niya ang suot nitong kwintas, pero tila wala na itong alaala. Pagbalik ni Ala sa nayon, hinukay niya ang libingan ng kambal pero wala siyang nakitang bangkay. Bigla niyang naalala noong parehong buntis ang kambal niya at si Buwa na Reyna ngayon, ang unang makapagsilang ng babae ang tatanghaling bagong Reyna. Pinalabas nilang namatay ang kambal ni Ala habang nanganganak. Kaya ang naging Reyna ang ina ni Sompo hanggang ngayon. Dahil sa pangingialam ni Ala, pinarusahan siya ng Reyna. At galit na sinabi ni Ala na buhay ang kanyang kapatid pero nag-deny ang Reyna at ipinakulong siya. Tinangka siyang bigyan ng potion para makalimot. Pero tumanggi si Ala dahil mas mahalaga sa kanya ang katotohanan. Dahil takot mabisto ang Reyna, hinatulan siya ng Reyna sa lambak para ipakain sa mga lalaking ginawang parang halimaw ng Reyna gamit ang potion. Gamit ang flute, kayang kontrolin ng Reyna ang mga ito para maging halimaw at sila na ang bahala sa magiging kapalaran ni Ala. Akala ata ng Reyna wala na si Ala, pero nakaligtas ito sa tulong ng isang dating aliping babae na may galit din sa sistema ng Reyna. Gusto nilang gawing leader si Ala para patalsikin ang Reyna. Sa kabilang dako naman, si Sompo ay nangungulila sa kanyang ina. Magpapahangin sana siya kaso nakatagpo niya ang may-ari ng kanilang tinutuluyan na siya palang assassin. Pinilit siyang painumin nito ng lason na kunyari ay pampatulog pero buti na lang at dumating si Kayla sa tamang oras para iligtas siya. Kahit bihasa sa martial arts si Kayla, hindi niya natalo ang assassin. Sinubukan ni Min na bumaril pero wala palang bala kaya si Chan ang sumalo ng saksak para iligtas si Sompo. Buti na lang dumating si Anping at napatay ang assassin. Habang ginagamot si Chan, ibinunyag ni Anping na pinatay ng Reyna ang ina ni Kayla dahil lumabas ito sa lagusan. Dito binalaan ni Anping si Kayla na kailangan na nilang bumalik agad dahil nagkakagulo na sa kanilang nayon. Pinilit ulit ni Kayla si Sompo na umuwi pero tumanggi pa rin si Sompo dahil mas mahalaga sa kanya si Chan.
Inakusahan pa niya si Kayla na habol lang ang trono kaya nasampal siya ni Kayla sabay pag-amin na pinatay ng Reyna ang nanay nito. Kahit shock si Sompo, mas pinili pa rin niyang makasama si Chan. Sa tribo naman, nagsanib puwersa si Ala at ang mga aliping babae para pabagsakin ng Reyna dahil sa lupit nito sa mga nagkakaanak ng lalaki. Nadiskubre rin nila na scam lang ang pagpili kay Sompo dahil tinulungan ito ng Reyna. Habang nag-iipon sila ng armas, laking gulat ng Reyna nang mabalitang buhay si Ala at unti-unting nauubos ang kanilang supply dahil sa mga rebelde. Dahil kritikal ang lagay ni Chan, dinala siya ng tatay niyang si General Meat sa kampo para maoperahan. Inihabilin ni Kayla si Sompo kay Anping habang inaasikaso si Chan. Nagising si Min na wala na si Kayla, tangay ang kanyang baril at mga bala. Noong hinanap ni Min si Kayla kay Sompo, binalaan lang siya nito na sagrado ang kanilang nayon at hindi pwedeng pumasok ang mga lalaki. Dahil walang nakuha na sagot kay Sompo, pinuntahan ni Min ang maulap na bundok. Samantala, laking tuwa ni Sompo nang makitang ligtas si Chan pero agad siyang ipinakulong ni General Miti nang malaman na galing siya sa nayon ng ulap. Napansin ni Chan ang mga kalmot sa likod ng kanyang ama kapareho ng sa engineer na napatay ng mga halimaw. Doon niya napagtanto na nakapasok na ang general sa nayon dati. At nalaman din nilang posibleng taga roon ang nanay ni Chan na hindi niya nakasama noong bata siya. Ipinakita ng general kay Sompo ang kanyang mga sugat bilang tanda ng nakasagupa niyang mga halimaw sa lugar na yon. Ayaw niyang pakasalan ni Chan si Sompo pero gagamitin niya si Sompo para sa kanyang hukbo. Sa kabilang dako, nag-eensayo si Kayla sa gubat gamit ang baril bago pumasok sa nayon. Hindi niya alam na palihim na nakasunod si Min sa kanya. Lalong lumalakas ang grupo ni Ala sa loob ng nayon. Maging ang matalik na tagapaglingkod ng Reyna ay lumipat na sa panig ng mga rebelde matapos siyang parusahan nito dahil lang sa nasirang buhok. Sinunog nila ang mga kubo para madistract ang atensyon ng mga guwardiya habang ang iba naman ay nagnanakaw ng mga armas sa kampo ng Reyna. Nakapasok si Kayla sa nayon para imbestigahan ang pagkamatay ng kanyang ina. Para makalusot sa mga guwardiya, nagpaputok siya ng baril na naging sanhi ng malaking gulo. Habang nagpapahinga sa isang silid, laking gulat niya nang sumulpot si Min. Sobrang nag-alala si Kayla dahil alam niyang kamatayan ang parusa kapag nahuli ng Reyna na may lalaking nakapasok sa kanilang sagradong lugar. Kinabukasan, nabulabog ang buong nayon nang matagpo ang nakagapos ang dalawang guwardiya. Alam ng Reyna na nakabalik na si Kayla kaya agad itong ipinahanap. Habang naghahanda si Kayla na imbestigahan ang pagkamatay ng kanyang ina, pinaalalahanan siya ni Min na mag-ingat dahil nagdadalang tao siya. Muntik nang mahuli si Min nang pasukin ng mga guwardiya ang kanilang tinataguan, buti na lang at nakapagtago siya sa ilalim ng kama. Plano ng Reyna na gamitin si Kayla bilang paen para pasukuin si Ala at itigil ang rebelyon. Sa kabilang dako, laking gulat ni Kayla nang malaman mula sa mga dating kasamahan na buhay ang kanyang ina at ito ang leader ng mga rebelde. Gustuhin man niyang sumugod agad, kailangan nilang magpalipas ng oras dahil bantay sarado ang lahat ng daanan. Lihim namang nakapag-report ang mga rebelde kay Ala na ligtas na nakabalik ang kanyang anak. Para sa kaligtasan ni Min, pinapunta siya ni Kayla sa Laplay Forest at doon na lang sila magkikita kapag kasama na niya ang kanyang ina. Pero malas dahil bago pa makalayo, nahuli si Kayla ng mga tauhan ng Reyna. Hinampas siya sa ulo hanggang sa mawalan ng malay. Pagdating ni Min sa pwesto, tanging baril na lang ni Kayla ang nakita niya. Samantala, nadakip din si Anping ng mga tauhan ni General Miti. Sinubukan siyang paaminin kung taga na yon ng ulap siya pero tahimik lang siya. Kinausap siya ni Sompo at doon niya nalaman ang malupit na katotohanan. Ginagamit ng sarili niyang ina ang anak ni Anping para pilitin itong sumunod. Para maitama ang lahat, gumawa ng plano si Sompo. Pinainom niya ng specialty na may pampatulog si Chan at ang mga tauhan ng general. Nang bumagsak ang lahat, pinalaya niya si Anping para bumalik sa nayon at iligtas ang bata. Habang nangyayari ito, tagumpay naman ang Reyna sa pagdakip kay Kayla para pilitin si Ala na sumuko. Diretsahang sinabi ni Kayla sa Reyna na hindi na babalik si Sompo dahil mas pinili nito ang lalaking nakabuntis sa kanya. Ibinunyag din niya na kaya lang nag-aalsa si Ala ay dahil sa kasamaan ng Reyna. Samantala, nahuli ng mga rebelde si Min habang hinahanap si Kayla. Muntik nang magkagulo dahil sa takot ng mga babae sa lalaki pero nalaman ni Ala na si Min pala ang asawa ni Kayla at ama ng dinadala nito. Samantala, nagpatawag ang Reyna ng pulong at pinalabas na si Ala ang mastermind sa pagsunog ng mga barn at pagnanakaw ng pagkain para makuha ang galit ng buong tribu. Ipinakita rin niya si Kayla bilang bihag at nagbigay ng ultimatum, sumuko si Ala kinabukasan o papatayin ng lahat ng rebelde. Sa kabila ng panganib, tumanggi si Min na umalis ng nayon dahil determinado siyang iligtas ang asawa. Meanwhile, nagbalik si Sompo sa nayon kasama si Anping. Tuwang-tuwa ang Reyna nang malaman na babae ang dinadala ni Sompo ang susunod na tagapagmana. Pinilit niyang painumin si Sompo ng potion para makalimutan ang mundo sa labas at ang asawa nitong si Chan. Papayag siyang uminom ng potion kapalit ng kalayaan ni Kayla.
Pero alam ni Sompo na sinungaling ang kanyang ina, kaya bago uminom, naghanda na siya ng halamang pampasuka para hindi tumalab ang gamot at hindi niya malimutan si Chan. Sa kampo ng mga rebelde, nanaigang pagiging leader ni Ala. Kahit masakit bilang ina, nagpasya siyang hindi sumuko para sa kalayaan ng lahat ng babae sa nayon, kahit pa isakripisyo si Kayla. Hindi ito matanggap ni Min kaya nagpaputok siya ng baril para takutin ang mga humaharang sa kanya. Namangha si Ala sa lakas ng armas ni Min kaya inutusan niya itong gamitin ng baril para iligtas si Kayla. Binisita ni Sompo si Kayla sa kulungan at nangakong ibubunyag ang lahat ng baho ng kanyang ina. Kinabukasan, palihim na nakapasok si Min at ang kanyang grupo sa kulungan para iligtas si Kayla, pero wala na ito doon. Biglang sumulpot si Sompo at nagsuggest na gawin siyang hostage ni Min para makatakas sila sa mga bantay doon. Nanginig sa galit ang Reyna nang makitang ang sarili niyang anak ang ginamit na bihag para makawala ang mga rebelde. Habang nagkakagulo sa loob ng nayon, si Chan naman ay hindi na nakatiis. Dahil sa sobrang pag-ibig kay Sompo, nagdesisyon na siyang lusubin ang mahiwagang nayon para bawiin ang kanyang asawa. Pagpasok sa lagusan, sinalubong sina Chan ng mga mababangis na halimaw. Sugatan ng malubha ang kanyang lingkod at akala nila ay katapusan na. Pero saktong dumating si General Mitty kasama ang kanyang hukbo para iligtas ang anak niya. Habang walang malay ang kanyang tauhan, hiyang-hiya at sinisi ni Chan ang sarili dahil sa kanyang kapabayaan. Nang humingi ng tubig ang general para sa sugatan, laking gulat niya nang makaharap ang kambal ni Ala. Dito makikita sa mukha ng general ang halo-halong gulat at galit na tila may malalim na koneksyon sa babaeng ito. Sa kabilang dako, nalaman ni Sompo ang katotohanan mula kay Ala na ang Reyna at si Ala ay magkapatid na naging mortal na kaaway. Ibinunyag din ni Ala kung bakit si Sompo ang nanalo sa seleksyon dahil dinaya ito ng Reyna. Dahil dito nagduda na si Sompo sa kanyang ina at nagsuggest ng palitan ng bihag. Alam niyang mahal siya ng kanyang ina kaya siguradong papayag ito. Kinabukasan sa likod ng bundok, nagharap ang dalawang ina. Nagbanta si Ala na huwag magkakamaling mandaya ang Reyna kundi Tepok ang anak nito. Pero gaya ng inaasahan, nag-set up ng ambush ang mapanlinlang na Reyna. Buti na lang, advance mag-isip si Ala at handa rin ang kanyang mga rebelde. Ang secret weapon, si Min. Gamit ang kanyang baril, pinaputukan niya ang mga tauhan ng Reyna kaya napaatras ang mga ito sa takot. Ginamit ng mga rebelde ang kambal ni Ala para ikalat ang balita sa buong tribu. Sa tulong ni Goya, nalaman ng mga mamamayan na buhay si Ala at pinili raw ito ng Diyosa ng Buwan. Ibinunyag din ang fake news sa seleksyon ni Sompo at ang peking libingan ng kapatid ng Reyna na puno lang pala ng kahoy. Dahil sa galit ng mga tao, napilitang gumawa ng matinding hakbang ang Reyna. Hinamon niya ang lahat, isa sa ilalim niya ang sarili sa hatol ng Diyosa ng Buwan. Kung hindi siya gagalawin ng mga halimaw, ibig sabihin ay inosente siya. Madaling araw pa lang, itinali na ng Reyna ang kanyang sarili sa poste. Kinabukasan, laking gulat ng lahat dahil wala man lang galos ang Reyna. Dahil sa sobrang pamahiin, naniwala ang mga tao na untouchable at banal ang Reyna. Dahil dito, muling nakuha ng Reyna ang loob ng madla. Walang kahiya-hiyang nag-acting ang Reyna at sinabing pinapatawad niya ang mga tao dahil nilinlang lang daw sila ni Ala. Pinalabas niyang si Ala ang naglagay ng kahoy sa libingan para lang agawin ang trono. Maging si Sompo ay naniwala na inosente ang kanyang ina dahil sa milagro na nakita niya. Isang gabi, kinausap ni Anping si Sompo at tinanong kung napansin niya ba na walang tunog ng flute nung gabing nakatali ang Reyna. Karaniwan kasi, bago sumulpot ang mga halimaw, may naririnig na flute. Pero nung gabing nakagapos ang Reyna, walang mga halimaw. Doon napagtanto ni Sompo na baka kontrolado ng kanyang ina ang mga halimaw para panatilihin ang kanyang kapangyarihan. Hinarap ng Reyna si Sompo at inakusahan itong lumalabag sa batas dahil sa pagtulong kay Kayla at sa pagsuka ng gamot na pinainom. Pero hindi nagpa-under si Sompo. Binuweltahan niya ang ina. Bakit ikaw? Uminom ka ba? Paano mo nalaman ang tungkol sa mundo sa labas kung pati ikaw ay nakalimot? Natameme ang Reyna at dito tuluyang nawalan ng bilib si Sompo sa kanyang ina. Sa labas ng nayon nakatagpo ni na Chan ang kambal ni Ala na nawalan ng alaala. Dito na-realize ni Chan na taga-nayon ng ulap din ng kanyang ina. Sa sobrang pag-aalala kay Sompo at sa magiging anak nila, desidido si Chan na sumugod pero pinigilan siya ng kanyang ama. Sa galit ni Chan, tinawag niyang duwag ang general. Hindi niya alam na daan-daang beses na palang sumubok ang ama niya pero laging bigo, ayaw lang siyang mamatay ng kanyang tatay. Sa sobrang desperasyon, bumili si Chan ng mga pasabog para gibain ang lagusan. Pero tinutukan siya ng baril ng sarili niyang ama para lang mapatigil siya. Naalala ni Sompo ang tinurong kanta sa flutre ng kanyang ina noong bata pa siya. Sinubukan niya itong tugtugin sa gitna ng hamog. Nang akmang susugurin na sila ng mga halimaw, tinugtog ni Sompo ang flute at biglang huminto ang mga ito. Dito nagumuho ang mundo ni Sompo. Inamin ng Reyna na noong unang panahon nilusob ang nayon ng mga masasamang lalaki, kaya itinuring nilang demonyo ang lahat ng kalalakihan. Nag-alaga sila ng mga halimaw para protektahan ang nayon at pairalin ang kanilang sariling batas. Sabi ng Reyna, "Ginawa ko lang to para sa kaligtasan natin."
Habang nakagapos si Chan, biglang may naalala ang kambal ni Ala at inilabas ang isang susing matagal na niyang tinitago ang susi na magbubukas ng daan sa hamog. Sasama siya sa pagpasok dahil gusto rin niyang malaman ang katotohanan. Sa loob naman ng nayon, gumamit ng psychological warfare ang Reyna. Nagbigay siya ng emotional speech, kapatawaran, kayamanan at kalayaan para sa mga rebelding susuko. Dahil sa gutom, maraming rebelde ang nagsimulang mag-alinlangan. Alam ni na Kayla at Min na singungaling ang Reyna. Isang gabi, may mga nagtangkang tumakas para sumuko, pero buti na lang at naharang sila ni Goya bago pa sila tuluyang mahulog sa bitag. Isang babae ang matigas ang ulo at nauwi ito sa pisikal na sagupaan. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nauntog ang ulo ng babae sa bato at agad itong binawian ng buhay. Laking gulat ni Ala sa nangyari, hindi niya alam kung paano ito re-resolbahin. Sa huli, hinayaan na lang niyang umalis ang mga nagnanais sumuko. Ang balita ay agad na nakarating sa kampo ng Reyna may mga rebelde ng susuko bukas. Akala ng Reyna ay suruwi na siya pero hindi niya alam na may nakikinig pala sa kanilang usapan. Kinabukasan, imbes na sumuko, laking gulat ng lahat nang bumalik ang mga babaeng tumakas kagabi. Desidido na silang lumaban hanggang kamatayan kasama si Ala. Dahil pumalpak na naman ang plano ng Reyna, pinilit niya ang doktor ng nayon na magpakalat ng isang nakakahawang sakit. Ayaw man gawin ng doktor dahil madadamay ang mga inosenteng mamamayan, tinakot siya ng Reyna ibubunyag nito ang kanyang madilim na sikreto at gagawin siyang masama sa mata ng lahat. Wala nang nagawa ang doktor kundi sumunod. Habang umiiyak, nagluto siya ng lason na magpapakalat ng epidemya. Kinagabihan, lihim na ibinuhos ang lason sa balon na iniinuman ng buong nayon. Kinabukasan, masayang pumila ang mga tao para kumuha ng tubig. Lingid sa kaalamang disaster ang naghihintay sa kanila. Isang rebelde pa ang nabigyan ng tubig. Hindi nagtagal, isa-isa nang nagbagsakan ng mga tao nagsusuka at hindi na makabangon sa kama. Kahit may mga halamang gamot na inihanda ang doktor, sa sobrang dami ng biktima, hindi na ito sumapat. Mabilis na kumalat ang epidemya sa buong paligid. Agad na rumesponde sina Kayla at Min nang makita ang hirap ng mga tao. Nalaman nilang tubig lang ang huling nainom ng mga biktima. Mabilis na nag-rely si Kayla na may problema sa tubig ng balon, pero huli na ang lahat. Bago pa man makapag-warning si Kayla, ang sarili niyang ina si Ala ay nagsimula na ring makaramdam ng sakit. Habang napupuno ng hiyaw ng sakit ang paligid, ang mapanlinlang na spy pala ng Reyna ay nakamasid lang. Pilit na nagkukunwaring may sakit din habang palihim na nagdiriwang sa kanyang tagumpay. Dito na pumasok ang plano ng Reyna. Sinisi niya ang mga rebelde. Sabi niya, pinarusahan daw sila ng Moon Goddess dahil sa mga kasalanan at pagre-rebelde ng grupo ni Ala. Ginamit ng Reyna ang epidemya para itanim ang galit sa puso ng mga tao laban sa mga rebelde. Pagkatapos, nag-ala santo siya at nagpa-distribute ng gamot antidote. Dahil dito, muling nakuha ng Reyna ang tiwala ng madla. Kampante na siya na wala nang magagawa ang mga rebelde kundi sumuko. Sa kampo ng mga rebelde, kahit anong gawing timpla ni Min, hindi tumatalab ang mga herbs nila. Napagtanto ni Ala na mas mabuti pang payagan ng lahat na bumaba sa bayan para kumuha ng gamot kaysa mamatay silang lahat sa kuweba. Hindi niya inakala na ganito kawalang hiya ang kapatid niyang Reyna. Kinabukasan, pagdating ng mga rebelde sa bayan para pumila sa gamot, agad silang hinuli ng mga tauhan ng Reyna. Ginamit silang paen at sinabing kung hindi isusuko si Min, uubusin ng epidemya ang buong bayan bilang warning. Nagsimulang magduda si Sompo sa kanyang ina. Pumunta siya sa doktor para tanungin kung may kinalaman ba ito sa pagpapakalat ng sakit. Sakto namang nagdadalamhati ang doktor dahil sa pagkamatay ng batang si Mary, na itinuring na niyang sariling apo. Dahil sa konsensya at pagod, ibinunyag ng doktor kay Sompo ang lahat ng maruming utos ng Reyna. Hindi makapaniwala si Sompo na kayang pumatay ng sarili niyang ina ng mga inosente para lang sa trono. Ibinigay ng doktor kay Sompo ang lahat ng inihanda niyang antidote at isang medical handbook na naglalaman ng lahat ng alam niya sa panggagamot parang pamana na niya ito, dahil alam niyang malapit na ang kanyang katapusan. Habang nangyayari ito, palihim na nakarating sina Kayla at Min sa bayan para kumuha ng antidote para kay Ala. Gumawa ng distraction si Min para makalusot si Kayla, pero sa kasamaang palad, nakita sila ng mga tauhan ng Reyna. Buti na lang at saktong nandoon si Sompo at tinulungan silang makatakas. Habang hinahabol sila ng mga gwardya, pumasok sila sa kwarto ng gwardyang si Anping. Noong tinanong si Anping kung may nakitang tumakas, itinuro niya ang direksyon ng gubat para iligaw ang mga gwardya. Galit na rin pala si Anping sa mga ginagawa ng Reyna kaya tinulungan niya ang tatlo. Dito na ibinigay ni Sompo kay Kayla ang totoong antidote para iligtas ang mga rebelde. Napatingin si Kayla kay Sompo ng may halong pasasalamat. Matagumpay na nakabalik sina Kayla at Min sa kuweba dala ang antidote. Mabilis na gumaling ang lahat. At muling nabuhay ang pag-asa ni Ala na mapapalaya rin nila ang nayon. Habang nagpapahinga, napansin ni Min ang kakaibang tingin ni Kayla kay Sompo higit pa sa pagkakaibigan.
Inamin ni Kayla ang kanyang nararamdaman pero alam nilang bawal ang ganitong relasyon sa kanilang nayon. Nasaktan si Min pero nanindigan siyang mahal pa rin niya si Kayla kahit hindi siya ang gusto nito. Pero hindi pa sila pwedeng mag-relax. Napagtanto ni Kayla na may spy sa loob ng kanilang grupo. Agad na tumakas ang spy at nag-report sa Reyna na magaling na ang lahat ng mga rebelde. Nanginig sa galit ang Reyna nang malaman na pumalpak na naman ang plano niya. Sinisi niya ang doktor pero binuweltahan siya nito. Inosenteng tao ang dinadamay mo. Lumabas ang madilim na sikreto na 18 years na ang nakakaraan. Ang Reyna rin ang nag-utos na iligpit ang dating doktor. Pinilit ng Reyna si Sompo na uminom ng cleansing potion na naging sanhi ng pagkawala ng malay ng dalaga. Kinabukasan, pumasok na sa nayon si General Meat at ang kanyang hukbo. Nagkaharap sila ni Anping at nagbanta ang general na gagamit ng dahas kung hindi ilalabas ang pinuno ng nayon. Dito na nadiskubre ni Anping na buhay ang kambal ni Ala. Habang naliligaw ang kambal sa hamog, palihim itong dinala ni Anping sa kuweba ng mga rebelde. Laking gulat at tuwa ni Ala nang makitang buhay ang kanyang kambal. Ito ang magpapabagsak sa kapangyarihan ng Reyna. Pero dahil wala pang alaala ang kambal, pinayuhan sila ni Anping na itago muna ang sikretong ito. Samantala, nakaharap ni Chan ang mga bodyguard ng Reyna. Sa isang putok lang ng baril, natakot ang mga ito at dinala sila sa palasyo. Sinalubong ng Reyna si General Meat ng may alak, pagkain at mga magagandang babae. Nagkunwari ang Reyna na hindi niya kilala ang general. Pero ang general ay hindi basta-basta maloloko, kilalang kilala niya ang mukha ng babaeng nasa harap niya kahit magbago pa ito. Ginamit ng Reyna ang kanyang charm para madistract ang mga sundalo sa kanilang misyon. Pinanood nila ang mga mapanuksong sayaw ng mga babae at tila nahuhulog na sa bitag ang general. Pero si Chan, hindi siya nadadala. Nang magising si Sompo, wala na siyang maalala sa mga nangyari sa labas o maging ang rebelyon ni Ala. Nagkaharap sina Chan at Sompo pero laking gulat ni Chan nang hindi na siya makilala ng babaeng mahal niya. ใช่ ข้าเจ้าจำบ่ได้ แล้วจะลืมเรื่องนอกเมืองถึงข้าเจ้าก็อยากรู้เจ้าได้บ่ Nag-announce ang Reyna na pwedeng pumili ang mga sundalo ng mapapangasawa mula sa kanilang mga babae. Sa gabi, nagpakitang gilas ang Reyna sa general, naging malambing at maalaga ito. Sa gitna ng kanilang pagsasama, humingi ng tawad ang general at ipinahayag ang matinding pangungulila sa Reyna. Akala niya ay ito na ang muling pagbabalik ng kanilang pagmamahalan. Inamin ni General Meat na sa loob ng 20 years, hindi siya tumigil sa paghahanap sa kanyang anak at asawa. Ang mga malalalim na pilat sa kanyang likod ang nagsisilbing patunay ng bawat pagtatangka niyang pasukin ang nayon ng ulap. Habang hinahaplos ng Reyna ang mga sugat na ito, bumuhos ang kanyang luha. Dito niya na-realize na si Chan ay ang sarili niyang anak. Ngunit sa kabila ng emosyon, nanaig ang pagiging tuso ng Reyna. Sinubukan niyang nakawin ang baril nito. Pero huli na nahuli siya ng general. Agad na sumulpot ang mga gwardya ng Reyna at natrap ang general. Hindi niya akalaing ganito katuso ang babaeng minahal niya. Magulo ang isip ni Sompo. Pumunta siya sa Reyna para itanong kung bakit kakaiba ang nararamdaman niya para kay Chan. Lalo na't sinabi nito na ang sanggol sa sinapupunan niya ay anak ni Chan. Tinawag lang ito ng Reyna na panlilin lang ng demonyo pero hindi mapakali ang loob ni Sompo. Sa kabilang banda, pinaghahandaan na ni Ala ang nalalapit na tagumpay. Ang priority nila? Tulungang bumalik ang memorya ng kanyang kambal para mabulgar ang katotohanan. Pero may traitor sa loob. Naalala nila ang taong nagbigay ng tubig noong nagkaroon ng sakit. Ang mga tao malamang ay spy ito ng Reyna. Hindi na nakatiis si Chan at hinarap ang kanyang ama. Dahil sa dami ng tanong, napilitan ang general na ilabas ang buong katotohanan na nagsimula 20 years na ang nakakaraan. Noong panahong iyon, ang general at ang dalawa niyang kasamahan ay napadpad sa isang sapa. Doon nila nakita ang tatlong magagandang babae na naliligo. Sina Ala, ang kanyang kambal at ang Reyna. Nagkahulugan sila ng loob ng Reyna at hindi nagtagal ay nabuntis ito. Pero nagkaroon ng matinding away ang Reyna at ang dalawang kambal. Isang gabi, pinainom ng Reyna ang general ng tsaa na may pampatulog. Nang magising siya, wala na ang tatlong babae. Bitbit ang kanyang baril, sinubukan siyang sundan ng general hanggang sa dulo ng Misty Forest, pero nilamon siya ng mga halimaw at halos ikamatay ang mga sugat. Matapos ang 10 buwan na pagpapagaling, bumalik siya muli. Doon niya nakita ang Reyna na may kargang sanggol na lalaki si Chan. Ibinigay ng Reyna ang bata sa kanya at binalaan siya. Alagaan mo siya ng mabuti at huwag na huwag ka nang babalik dito, kundi mapapahamak ang bata. Doon naintindihan ni Chan ang lahat. Ang babaeng pilit niyang nilalabanan ay ang sarili niyang ina at ang nayon na gusto niyang pasukin ay ang lugar kung saan siya nagmula. Matapos marinig ang kwento ng ama, na-realize ni Chan na mali ang paghusga niya rito, ginawa lang ng general ang lahat para protektahan siya. Samantala, lihim pa lang nakikinig si Sompo sa usapan. Kung si Chan ang anak ng Reyna, sino ang tunay niyang ina? Dahil sa dami ng tanong, lumapit si Sompo kay Anping.
Ang tanging paraan para malaman ang katotohanan ay ang maibalik ang memorya ng kambal ni Ala gamit ang naiwang notes ng yumaong doktor. Habang nangyayari ito, hindi na makapaghintay si Chan. Gamit ang mga pasabog na itinago niya sa damit, binasag niya ang mga rehas ng kulungan at matagumpay na nakatakas para hanapin si Sompo. Nagkita sina Chan, Sompo at Anping para lihim na puntahan ng kuweba ng mga rebelde. Pero bad news, nakarating na sa Reyna ang balitang buhay ang kanyang kambal sa tulong ng isang spy. Halos mawala ng malay ang Reyna sa takot na mabulgar ang kanyang mga kasinungalingan. Sa loob ng kuweba, nahanap na ni Sompo ang formula para sa memory potion pero kailangan muna ng mga bihirang halamang gamot. Para paghandaan ang paglusob ng Reyna, nag-volunteer si Anping na turuan ang mga rebelde kung paano gumamit ng baril. Pero palihim na pinalitan ni Anping ng mga bato ang mga bala ng mga gwardya ng Reyna para masabotahe ang mga ito. Nang gabing manguha ng herbs sina Ala, na-corner sila ng mga tauhan ng Reyna. Kahit may baril si Ala, hindi sapat ang isa laban sa marami. Muntik na silang madakip kung hindi lang sumulpot si Chan. Gumawa siya ng ingay para madistract ang mga gwardya. Nang susubukan na silang barilin ng mga tauhan ng Reyna, nang magre-reload sana sila ng mga bala, laking gulat ng mga ito dahil puro bato ang nakalagay sa bag. Dahil sa sabotahe ni Anping, nakatakas sina Ala bitbit ang mga herbs. Mabilis na nilitaw ni Sompo ang potion pero pagkainom ng kambal, bigla itong nahimatay. Dito na nagkagulo sa loob ng kuweba. Nagsimulang magduda ang mga rebelde lalo na si Goya. Baka espiya talaga si Sompo at balak niyang lasunin tayong lahat. Nagkaroon ng matinding away sa pagitan ni Chan at Min dahil sa pagtatanggol ni Chan sa kanyang asawa. Sa gitna ng tensyon, buti na lang at pinagtanggol ni Kayla si Sompo. Alam niyang tapat ang kaibigan. Habang nangyayari ang drama sa kuweba, naghahanda na ang Reyna para sa isang paglusob. Gagamitin niya ang kanyang mga demonyo na sa gabi lang lumalabas para ubusin ang mga rebelde, habang wala pang malay ang kambal na siyang susi sa katotohanan. Himalang nagising ang kambal ni Ala at bumalik ang lahat ng kanyang alaala. Pero hindi pa man sila nakakapagdiwang, narinig na nila ang nakakapangilabot na tunog ng flute mula sa labas. Alam ni Kayla na pinakawalan na ng Reyna ang mga halimaw para ubusin sila. Inutusan ni Kayla si Min na itakas ang kanyang tiyahin dahil ito lang ang tanging ebidensya ng katotohanan. Kahit buntis at nag-aalala si Min, nanindigan si Kayla na sasabak siya sa front lines para tulungan ang kanyang ina. Bago maghiwalay, ibinigay ni Min ang kanyang baril kay Kayla bilang huling depensa. Nagkaharap na ang hukbo ng Reyna at ang mga rebelde. Gamit ang flute, kinokontrol ng Reyna ang mga halimaw na parang mga asong ulol na sumusugod. Buwis buhay na lumaban sina Ala para bigyan ng oras na makatakas ang kanyang kambal. Sa simula, tila napapatumba na nila ang mga halimaw. Pero isang ihip lang ng flute ng Reyna, biglang bumabangon ang mga ito na parang may unlimited life. Walang talab ang mga pag-atake ng mga rebelde. Tuluyang nagapi ang mga kampo ni Ala. Nagtagumpay ang Reyna at ipinadampot sina Ala at Kayla para ikulong. Sina Min at Chan ay nagawang itago ang kambal sa isang malalim na bahagi ng kuweba pero hindi sila matahimik dahil bihag sina Kayla. Nagpasya silang sumugod para mag-rescue at bago umalis, binigyan ni Chan si Sompo ng isang balisong para sa self-defense. Pagdating ni Min sa battlefield, laking gulat nila na halos ubusin na ng Reyna ang lahat ng rebelde. Si Goya na lang ang tanging nakaligtas na nakapagbalita sa kanila. Habang nangyayari ito, nahanap ng Reyna ang pinagtataguan ng kanyang kambal at ni Sompo. Para protektahan si Sompo, hinarap ng kambal ang Reyna pero walang awa itong pinatay ng sarili niyang kapatid sa harap mismo ni Sompo. Hindi na nakasigaw sa sobrang takot at lungkot si Sompo habang nakatago. Inutusan ng Reyna ang kanyang spy na ilibing ng palihim ang katawan ng kambal. Pero ang gwardyang si Anping ay nakapansin sa kahina-hinalang kilos ng spy. Noong hinukay ni Anping ang lupa, halos himatayin siya sa sobrang takot at galit. Hindi niya akalain na kayang pumatay ng Reyna ng sarili niyang dugo at laman. Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong nayon. Isa sa ilalim sina Kayla at Ala sa hatol ng Moon Goddess ngayong gabi. Alam ng lahat na kamatayan ang ibig sabihin nito. Ito na ang huling pagkakataon ni Chan at Min para gumawa ng paraan bago pa tuluyang mawala ang mga mahal nila sa buhay. Nawawalan na ng pag-asa ang lahat pero sumulpot si Anping na may dalang plano. Sa kabilang dako, itinali na ng Reyna sina Ala at Kayla sa mga poste. Proud pa ang Reyna na ibinalita sa madla na naubos na niya ang mga rebelde. Siniraan niya si Ala, pinalabas niyang ito ang may kasalanan ng epidemya at ng pagtataksil sa nayon para makuha ang panig ng mga tao. Pero sa gitna ng kanyang speech, biglang sumulpot si Sompo bitbit ang isang bangkay. Diretsahang hinarap ni Sompo ang Reyna. Huwag mo na silang lokohin! Ibinunyag ni Sompo ang pinakamalaking sikreto, hindi siya ang tunay na anak ng Reyna. Inangat ni Sompo ang puting tela at tumambad ang bangkay ng kambal ni Ala. Nagtaka ang mga tao dahil lang sabi ng Reyna, 20 years na itong patay, pero ang nasa harap nila ay isang fresh na bangkay. Dito na nabisto ang lahat. Bago mamatay ang kambal, naisalin na nito ang katotohanan kay Sompo. 20 years na ang nakakaraan, sabay na nanganak ang Reyna at ang kambal ni Ala. Ang kambal ay nanganak ng babae si Sompo, pero ang Reyna ay nanganak ng lalaki si Chan.
Dahil uhaw sa trono at alam na babae lang ang pwedeng magmana nito, sapilitang pinainom ng reyna ang kambal ni Ala ng amnesia potion. Ipinatapon niya ang sarili niyang anak na si Chan sa labas ng nayon at pinalabas na patay na ang kanyang kambal para angkinin si Sompo bilang sariling anak. Nang malaman ng madla ang kasuklam-suklam na krimen ng reyna, nag-iba ang ihip ng hangin. Wala nang nakinig sa mga utos niya. Sa sobrang takot, nagpilit pa ang reyna na ipahuli si Sompo, pero sa pagkakataong ito, ang mga tao na ang sumugod sa kanya. Agad na hinila ng kanyang mga tauhan ng reyna pabalik sa palasyo para magtago. Hawak pa rin ng reyna ang kanyang flute. Plano niyang pakawalan ang mga halimaw para ubusin ang lahat ng nasa nayon kasama siya. Pero binalaan siya ni Ala, tingnan natin kung ano ang mas mabilis, ang bala ko o ang tunog ng flute mo. Pinigilan ni Sompo ang pagbaril para hindi na dumanak ang dugo. May mas matalinong plano na pala si Min at Chan. Habang nasa palasyo ang gulo, nahanap ni Chan ang hideout ng mga halimaw. Gumamit sila ng espesyal na addictive smoke para tipunin ang lahat ng monster sa isang lugar. Naghahanda na si Chan na pasabugin ang buong lugar gamit ang explosives. Bagamat muntik nang magkaaberya dahil sa haba ng fuse, saktong uumpisahan palang hipan ng reyna ang kanyang flute nang mangyari ang isang malakas na pagsabog. Nayanig ang buong palasyo. Kahit anong gawin ng reyna sa pag-ihip ng flute, wala nang sumasagot. Sabi ni Sompo sa kanyang ina, "Huwag mo nang sayangin ang hininga mo. Wala na ang mga alaga mo." Tuluyan nang nawala ang alas ng reyna. Pero may isang halimaw na nakatakas at dugo ang bumalik sa kuweba. Sinundan nito ni Min at Chan at doon nila natuklasan ang pinakamadilim na sikreto ng nayon. Nakakita sila ng napakaraming basket ng mga sanggol. Dito nila napagtanto ang katotohanang nakakasuka ang mga halimaw na kinatatakutan ng lahat ay ang mga sanggol na lalaki na itinapon at itinakwil ng nayon. Imbes na hayaang mamatay, kinuha sila ng reyna at sinanay para maging mga dambuhalang demonyo na susunod sa kanyang flute. Ganito kawalang hiya ang reyna. Ginawa niyang mga halimaw ang sarili nilang mga anak para lang sa kapangyarihan. Dahil sa kanyang mga krimen, tuluyang napatalsik sa trono ang reyna at ipinakulong habang buhay para pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Si Ala ang hinirang na bagong reyna, ngunit sa kabila ng tagumpay, bakas ang lamig at pait sa kanyang mga mata. Nag-reorganize ang pamunuan, si Anping ang guardian, si Kayla sa mga kaso, at si Sompo ang medicine master. Bago ang hatol, dinalaw ni Sompo ang kanyang tunay na ina sa puntod. Wasak ang puso ni Sompo dahil hindi man lang niya ito nakasama ng matagal. Buti na lang at dumating si Chan para i-comfort ang asawa, kahit na wala pang alaala si Sompo tungkol sa kanilang nakaraan. Hinarap nila ni Chan si Bua na walang hiyang nakiusap pang itakas siya, pero hindi na nagpagamit si Sompo at tinawag ni Chan na mamatay tao ang sariling ina. Uminom si Sompo ng potion at dito bumalik ang lahat ng alaala niya tungkol sa pagmamahalan nila ni Chan. Sa council meeting, ipinanukala ni Sompo na buksan na ang kanilang nayon sa mga tagalabas upang lahat ay makapamuhay ng normal at ang mga babae ay makapag-asawa at maging malaya sa lahat. Pero tutol dito sina Goya at Queen Ala. Sa halip, nag-utos ang reyna na painumin ng pampalimot si Bua at itapon sa labas, pero may lihim siyang plano. Nilaso ni Goya ang mga gwardya. Samantala, habang nag-eempake sina Sompo at Chan, biglang hinampas ni Goya si Chan hanggang sa mawalan ng malay. Nakita ito ni Kayla, kaya agad niyang hinila si Min na nag-harvest ng gintong luya para tumakas bago pa sila maabutan ng mga tauhan ng reyna. Hindi nakaligtas sina Kayla at Sompo. Pareho silang iginapos at pinagalitan ni Ala dahil sa pagwasak ng kanyang mga plano. Inilabas sa piitan si Chan, ang kanyang ama at si Bua. Sa pilitan silang pinainom ng antidote na pambura ng alaala para itapon sa labas ng nayon. Unang bumagsak si Chan, kasunod ang kanyang ama at ang kanang kamay ni Bua. Bago palayasin sa nayon, nag-request si Bua na ayusin muna ang buhok niya. Dahil sa inis, hinagisan lang siya ni Ala ng hairpin. Hindi niya alam, ito na pala ang alas ni Bua. Matapos itapon sa labas ng nayon, wala siyang maalala at dahil sa gutom, nakakita siya ng tindahan ng prutas pero pinagtabuyan siya. Sa kanyang pagtakas, nakabangga niya ang kanang kamay niya na may amnesia na rin. Nag-away ang dalawa dahil sa prutas hanggang sa mapaslang ni Bua ang tauhan niya. Habang nagtatago, may lumapit na lalaki kay Bua para bigyan siya ng kanin. Akala niya ay tulong ito pero balak pala siyang gawan ng masama. Binunot ni Bua ang hairpin sa ulo niya at tinusok sa lalaki. Aksidenteng naputol ang hairpin at dito aksidenteng lumabas ang antidote pill sa loob. Lumalabas na, sinadya ni Bua na hingi ng hairpin bago siya itapon para may paraan siyang maibalik ang kanyang alaala. Agad niyang hinanap ang asawa niyang si General Meat at si Chan. Kahit walang maalala ang general, naramdaman nito ang koneksyon nila ni Bua. Sinabi ni Bua na si Chan ay ang kanilang anak na lalong nagpagulo sa isip ng mag-ama. Para mabawi ang trono, nilinlang ni Bua ang general. Pinalabas niyang ginamit ni na Queen Ala at Min ang ninakaw na ginto para bumili ng armas laban sa gobyerno. Dahil dito, sumugod ang hukbo ng general sa nayon.
Walang laban ang mga kasama ni Anping sa mga baril ng sundalo. Bago malagutan ng hininga, naibalita pa ni Anping ang paglusob kay Queen Ala. Sa kanilang paghaharap, sinisinibuwa si Ala sa pagsira sa tribo, pero binuweltahan siya ni Ala na sariling interes lang ang mahalaga sa kanya. Sa gitna ng galit, binaril ni Buwa si Ala na naging sanhi ng kamatayan ng bagong reyna. Muling naupo si Buwa sa trono, pero naging madugo ang kanyang pagbabalik dahil pinaslang ng general ang maraming babae sa tribo para mapilitan si Buwang sumama sa labas. Tumanggi si Buwa na umalis dahil ang nayo ng kanyang buhay. Sinubukan niyang suhulan ng gintong luya ang general kapalit ng kaligtasan ng kanyang mga tao, pero nanindigan ang general na dapat mapasailalim ang nayon sa kanilang batas. Maging ang nayon na napapalibutan ng ulap ay pinasabog nila upang maging accessible ito sa lahat. Sa huli, nakuha nga ni Buwa ang trono, pero ang nayong pinangarap niyang pagharian ay wala nang natira kundi pait, kamatayan at kawalan ng kalayaan. Hindi matanggap ni Buwa na ang lupang kailanman ay hindi naging pag-aari ng iba ay sasakupin na. Mula noon, kahit sino ay pwede na silang pasukin. Sa tindi ng desperasyon, pinili ni Buwa ang sarili niyang wakas. Sinunog niya ang lahat ng gintong luya upang hindi na ito mapakinabangan ng mga nagkakainteres sa tagong nayon. Kasabay nito, hinayaan niyang lamunin siya ng naglalagablab na apoy at kahit anong pigil ng general, huli na ang lahat naglaho ang reyna kasabay ng nayon. Kahit malupit, hindi maikakaila na pinrotektahan ni Buwa ang tribo sa sarili niyang paraan. Sa sobrang pait na naramdaman ng general sa pagkawala ng babaeng minahal niya, ipinasunog niya ang lahat ng gintong dala nila dahil wala nang saysay ang kayamanan kung wala na ang mahal niyang si Buwa. Dahil wala na rin ang mahiwagang hamog na nagpoprotekta sa nayon, isa-isang lumisan ang mga kababaihan upang mamuhay sa labas. Nagpaalam sina Kayla at Min kay Sompo. Huling pagkakataon, nanatili na lang na lihim ang pagtingin ni Kayla kay Sompo, isang pag-ibig na kailanman ay hindi pwedeng mangyari. Nabaon na lang niya bilang isang magandang alaala. Sa huli, bumalik si Sompo sa lugar kung saan niya unang nakilala si Chan. Masakit man na walang maalala si Chan dahil sa pagbura ng memorya, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya mula sa likuran. Patunay na kahit burado ang nakaraan, ang puso ay may sariling memorya. Dito nagtatapos ang kwento, guys. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa mahabang journey na to, guys. Kung nagustuhan niyo ang finale, paki-like naman ng video and syempre wag din kalimutang mag-follow sa ating Facebook page para lagi kayong updated sa mga pinakabagong movie recaps natin gaya nito. Hanggang sa susunod, maraming salamat!